pray na kayo ay nasa mabuting kalagayan. Isa na namang edisyon ng Morning Devotion ng ating matutunghayan sa umagang ito, September 1, 2023, Friday. Ang aking pong ibabahagi sa bawat isa sa inyo ay makikita natin sa Joshua chapter 1 verse 8. Ganito po ang sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na iyon, dilidiliin mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. So ngayong buwan po ng September, sineselebrate natin ang tinatawag na Christian Education Month o Edukasyong Kristiyano, na kung saan nagpapaalala sa bawat isa sa atin na napakahalaga na nandoon yung patuloy na pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. At meron po tayong pagsasalu-saluhan sa umagang ito na mga kaisipan batay dito sa ating binasa. Una, sabi niya dito, palagian natin basahin ang aklat, ang banal na kasulatan. So bakit napakahalaga na basahin natin ito? Sapagkat nire-remind tayo na ito ay nagpapalakas sa ating spiritual life. So kapag lagi natin itong binabasa, ito ay tumitimo sa ating puso't isipan at hindi natin nakakaligtaan yung kanyang mga aral, yung kanyang mga turo, at ito po ay nai-apply natin sa ating mga buhay. Pangalawa, huwag natin dili-dilihin mo ang iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. So lagi nating alalahanin ang salita ng Panginoon. Patapos nating basahin, ito ay ating isabuhay, i-apply sa ating buhay. Yung application po ito napakahalaga, na kung saan hindi natatapos sa pagbabasa natin ng banal na kasulatan, bagkus ito po ay way of life natin. Ito po ay sinasabuhay natin dahil ito ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At yung pangatlo, ang sabi niya dito, tayo daw ay giginhawa at magtatagumpay. Kung patuloy tayo nagbabasa ng banal na kasulatan, pinag-aaralan natin ang kanyang mga salita, isinasabuhay natin, tayo daw ay magiging matagumpay. Kaya ang sikreto para tayo ay maging successful sa ating buhay, mag-aral ang kanyang mga salita, isabuhay ang kanyang mga salita, at bibigyan tayo ng blessing, ng gantimpala ng ating Panginoon. So dumako po tayo sa ating prayer time para sa ating morning devotion sa araw na ito. Tayo manalangin. Gracious and loving God, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito sapagkat isa na namang edisyon ng morning devotion ng aming natunghayan. Salamat po Panginoon dahil sa umagang ito, bagamat malalakas ang pag-ulan, maraming lugar na binabaha, damang-dama na pa rin po namin ang iyong presensya, ang iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Kaya sa mga oras na ito, anuman ang panalangin ng mga puso ng mga anak mo na nakikinig, bigyan niyo po ng katugunan upang makita nila na ikaw ang Diyos na buhay na kanilang pinaglilingkuran. Ini-invite po kami ng aming morning devotion sa umagang ito na patuloy na mag-aral ng iyong mga salita, patuloy na magbasa ng banal na kasulatan, isabuhay ang aming mga nababasa, at ikaw po ang magpapala sa bawat isa sa amin. Bless niyo po ang iyong mga anak. Pinagpipray din namin sa iyo ang iyong mga anak na may mga karamdaman tulad ng aming kapatid na Josephine Salazar, Perla Uy, Ate Esther, Kuya Rading, Kuya Roger, Ate Pig, Ate Babes, kapatid na Archer, at lahat po ng mga anak mo na humihingi rin ng magandang kalusugan na hindi ko mabanggit sa mga oras na ito. In the name of Jesus, pinagpipray ko po silang lahat sa iyo. Samahan niyo po kami sa buong maghapon. Proteksyonan niyo po kami sa mga sakit na dulot ng malalakas na pag-ulan. At pinagpipray po din po namin sa iyo yung mga lugar na binabaha. Tulungan niyo po sila. Ganoon din po yung mga kapatid namin sa ibayong dagat. Malayo man sila, lagi po silang kasama sa aming mga panalangin.
Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo para sa isa na namang morning devotion. Magkita-kita po tayo sa mga susunod na edisyon ng morning devotion. Mag-ingat po tayo. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses, na nagsasabing mabuti ang Diyos noon, ngayon, at sa magpawalang hanggan. God bless everyone. Paalam!